Magandang araw. Isa na naman pong araw kung saan tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan at kayang magbago ng ating buhay. Ngayon pong ika-23 araw or 23rd day of our 365-day Bible reading plan, ang babasahin po natin ay Exodo 19, 20 at 21 at kasama na rin ng awit 23. Tara po, magbasa na po tayo. Exodo 19. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng ikatlong buwan, buhat nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob, sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng inutos sa kanya ni Yahweh. Sila na may sabay-sabay na sumagot, susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Si Moises ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moses, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moises kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ng paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ng anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop. At sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trompeta, saka pa lang kayo makakaakyat sa bundok. Mula sa bundok, bumaba si Moises at pinahanda ang mga tao upang sumamba. At nilinis nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moises, humanda kayo sa ikatlong araw at huwag muna kayong magsisiping. Kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trompeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sumagot sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinakyat niya roon si Moises. Sinabi niya, bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas sa hangganan upang makita ako sapagkat marami ang mamamatay. Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangang maglinis na kanilang sarili. Kung hindi, paparusahan ko sila. Sinabi ni Moises kay Yahweh, hindi po aakyat dito ang mga tao sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ang paligid ng bundok at itinuturing naming banal ang nakapaloob doon. Sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Ang mga pari at mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sino mang lumampas ay paparusahan ko. Bumaba si Moises at sinabi ito sa mga tao. Exodo 20. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pag-aalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang giyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko
sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit, ang ikapatong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa ikapatong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayo'y mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trompeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok, na nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamamatay." Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong matakot, sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala." Ngunit nanatili pa rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo ito sa mga Israelita. Narinig ninyo nang ako'y magsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, pilak man o ginto. Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon din ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ko sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Pupunta ako roon at pagpapalain ko kayo. Kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag kayong gumamit ng batong pinapyasan ng pait. Ang paggamit ng pait ay isang paglapastangan. Huwag ninyo akong igagawa ng altar na may baitang paakyat upang hindi malantad ang inyong kahubaran." Exodo 21. Ito ang tuntuning ibibigay ko sa bayang Israel. Kapag ang isang tao ay bumili ng aliping Hebreo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapito, makakalaya na siya ng hindi kailangang tubasin. Kung ang alipin ay walang asawa nang bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa siyang nang mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay binigyan siya ng magiging asawa at nag-anak sila, ang babae at ang mga anak ay maiiwan sa amo. Siya lamang ang lalaya. Ngunit kung ayaw na niyang umalis sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at mga anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Dadalhin siya sa pintuan sa tabi ng poste ng pinto at bubutasan ng isa niyang taenga. Sa gayon, magiging alipin siya habang buhay. Kapag ipinagbili ng ama ang kanyang anak na babae upang maging alipin, hindi ito palalayain tulad ng aliping lalaki. Ngunit kung ang babae pinagbili bilang asawa ng kanyang amo, subalit siya'y hindi nito kinaluguran, siya ay maaaring ipatabos sa kanyang mga kamag-anak. Walang karapatan ang kanyang amo na siya'y ipagbili sa mga dayuhan sapagkat hindi ito naging makatarungan sa babae. Kung ang babae na may binili para sa anak ng amo, ituturing siya nito na parang tunay na anak. At kung mag-asawa ng ibang lalaki, ang babae ay patuloy na bibigyan ng kanyang pagkain, damit, at patuloy na sisipingan ng kanyang asawang lalaki. Kapag hindi tinupad ng lalaki ang 3 bagay na ito, dapat palayain ang babae nang hindi kailangan tubusin. Sino mang manakit at makapatay sa kanyang kapwa ay dapat ring patayin.
Ngunit kung hindi sinadya o binalak ang pagpatay at ito'y hinayaang mangyari ng Diyos, ang nakamatay ay maaaring magtago sa lugar na itatakda ko sa ganitong pangyayari. Ngunit kung ang pagpatay ay sinadya, darakpin ang pumatay at papatayin kahit magtago pa siya sa aking altar. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Sino mang dumukot ng kapwa upang ipagpili o alipinin ay dapat patayin. Sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi paparusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at muling nakalakad kahit nakatungkod. Ngunit kung ang sinuntok o pinukpok ay maratay, siya ay aalagaan ng nananakit at babayaran pa na ang panahong hindi niya naipagtrabaho. Kapag sinaktan ng isang tao ang kanyang alipin maging babae o lalaki at ito'y namatay noon din, paparusahan ang taong iyon. Ngunit kung ang alipin ay mabuhay ng 1 o 2 araw, hindi paparusahan ng amo sapagkat kanyang ari-arian ang alipin. Kung ang nag-aaway ay makasakit ng nagdadalang tao at dahil do'y nakunan ito, ngunit walang ibang pinsala, ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihingi ng asawa ng babae ayon sa kapasihan ng hukom. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, paparusahan ang nakasakit. Buhay din ang kabayaran ng buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos. Kapag pinalo ng amo ang kanyang alipin, lalaki o babae, at ito'y nabulag, palalayain niya ang aliping iyon bilang kabayaran sa mga mata nito. Ganoon din ang gagawin kung mabungi ng amo ang ngipin ng kanyang alipin bilang kabayaran naman sa ngipin nito. Kapag ang isang baka ay nanuwag at nakapatay ng tao, babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Ngunit huwag kakanin ang karne nito, walang pananagutan ang may-ari ng baka. Kung ito'y dati ng nanunuwag ngunit pinabayaan pa ng may-ari matapos tawagin ang kanyang pansin, papatayin ang baka, gayon din ang may-ari kapag nakamatay ang baka. Gayon man, kung lalagyan ng halaga ang buhay ng namatay, babayaran ito ng may-ari at hindi na siya papatayin. Kahit bata ang mapatay ng baka, iyan din ang tuntunin. Kung alipin ang nabatay sa suwag, ang amo ng alipin ay babayaran ng may-ari ng baka. 30 pirasong pilak ang ibabayad at babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Kapag naiwang bukas ang isang balon o kaya may humukay ng balon ngunit hindi tinakpan at may baka o asnong nahulog doon, ang nahulog na hayop ay babayaran ng may-ari ng balon ngunit kanya na ang hayop. Kapag ang napatay naman sa suwag ay baka ng iba, ipagbibili ang nanuwag at ang pinagbilhan ay paghahatian ng dalawang may-ari, pati ang karne ng bakang napatay. Ngunit kung ito'y dating nanunuwag at hindi ikinulong ng may-ari, papalitan niya ang napatay na baka at ito na may kanya na. Awit 23. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinapahimalay niya ako sa luntiang pastulan at inaakin niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggala. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Purihin ang pangalan ng Panginoon palagi.